Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Consuelo. Taong 1970, probinsya ng Bicol. Sa munting tahanan ni Mang Consuelo, nagtungo ang magpinsang Roy at Makoy. Pabalik-balik na sila sa bahay ng matanda. Hindi kasi naaabutan dahil palaging may lakad. Hihingi sila ng tulong dahil kilala ito bilang isa sa mahusay na manggagamot ng bayan. Napapagaling ang mga pasyente sa pamamagitan lamang ng salita at sagradong lana na kung tawagin ay haplas. Ang pinsang babae ang kanilang pinangangambahan. Paulit-ulit kasing dinadapuan ng sakit. Gagaling lamang ng ilang araw at babalik na naman muli ang sakit. Sila na lamang ang magkatuwang sa buhay dahil maagang binawian ng mga magulang, kung kaya't sila na lang din ang naghahanap ng paraan para mapagaling. Ang Consuelo, baka naman po may magagawa pa kayo. Kay Manong Goryo namin pinatingin si Paulina eh. Napapagaling pero makalipas ang ilang araw, dadapuan na naman ng lagnat. Hindi na yata normal eh. Labis yung pagsusuka tapos may kasama pang buong dugo. Wika ni Roy. Mang Consuelo, ikaw na lang talaga ang huli naming pag-asa eh. Kaya sana naman matulungan mo kami. Naisip ko na baka nagaya si Paulina sa dating kaso sa bayan. Maraming taon na'y nakakalipas. Hindi ba't sinalakay na manggagaway ang bayang ito na naging sanhi ng sakuna para sa mga tao? Nang mabanggit ito ni Makoy, kagad na nung balik sa alaala ni Mang Consuelo ang nangyari noon. Bata pa siya ng mga panong iyon, kung kailan naging saksi sa kaganapan sa paligid. Katulad niya, manggagamot din ang kanyang ama at ang kanilang tahanan ay dinagsa ng mga nabiktima ng manggagaway. Matagal na oras ang ginugol nila para matapos ang sakuna. Buwis buhay din noong sinimulang tugisin ang naging dahilan ng lahat. Nagawa namang mahuli at naparusahan, subalit marami ang naperwisyo at may buhay pang nakalas. Bagong henerasyon kayo, kaya wag nyo nang banggitin ang nakaraan. Ang mga narinig nyo ay iilang parte lamang ng dinanas noon. Higit pa sa inyong inakala ang mga kaganapan. At saka, dalhin nyo na lang sa akin si Paulina para matignan ko ang kalagayan. Hindi ko rin may papangako na magagamot ko siya. Siguro nga mas mahusay pa sa akin eh. Pero, de bueno. Oh, ano pang tinutunganga nyo? Umuwi na kayo. Dalhin nyo dito si Paulina. Bilisan nyo dahil may lalakarin pa ako. Wika ni Mang Consuelo nang makitang nakatitig lamang sa kanya ang dalawang binata. Habang hinihintay ang pagbalik ng mga ito, hinanda niya na ang mga gamit sa panggagamot, lalong-lalo na ang haplas. Pagkatapos ay nag-abang siya sa labas. Pero natagalan ang magpipinsan at si Mang Goryo ang unang dumating. Magandang hapon pare. Mabuti at nandito ka. Nagpunta na ba dito yung magpinsan si Makoy at Roy? Sa akin kasi dinadala si Paulina eh, dahil mas malapit ang bahay ko kaysa sayo. May problema sa batang yun eh. Nagamot ko naman pero bumabalik. Nagdududa na nga ako sa nangyayari. Dahil nung nakaraan, may sumadya sa bahay. Parehong-pareho sila ng iniinda. Wika ni Mang Goryo. Mukhang malala talaga ang kaso. Ikaw na pinakamagaling pagdating sa gamutan, hindi nagawang puksay ng sakit na nagpapahirap sa pasyente. Ano ba sa tingin mo nangyayari pare? Sa tingin ko, may manggagaway na naman na nagsimula ng pagpapalaganap ng peste sa lugar na to. Parang mauulit din yata yung nangyari noon. Yan ang pinangangambahan ko. Kinilabutan si Mang Consuelo sa narinig. Saksi siya sa nangyari noon. Isa yon sa pinagdarasal niya na wag nang maulit muli. Kung may manggagaway, sino naman? Ang dati na si Aling Bebang ay napuksana ni Tatay Gamor. Ibig bang sabihin nito,
merong sumunod sa yapak ng debonyong yon. Yun na nga siguro pare. Kaya sinadya kita dito dahil gusto ko makipagtulungan ka sa akin. Hanapin natin ang manggagaway na yan ng mapuksa bago pa lumaki ang suliranin. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Mang Consuelo. Aminado siya. Meron ng edad. Subalit hindi niya kayang pabayaan na lamang ang kasalukuyang sitwasyon. Gayong may duda sila na merong manggagaway sa likod nito. Nang magkasundo, maingat nilang plinano ang lahat. Sinimulan sa kondisyon ni Paulina. Pagdating ni Makoy at Roy kasama ang pinsang babae, kaagad sinuri ni Mang Consuelo ang kalagayan nito. Mainit, nangihina, at may kasama pang dugo ang laway. Nang pakiramdaman niya ang daloy ng enerhiya sa katawan, natukoy na merong mali. Na hindi lamang normal na karamdaman ng tao ang pinagdurusahan ng babaeng iyon, kundi gawa ng isang itim na kapangyarihan. Ginawa ni Mang Consuelo ang makakaya. Ginamot at sa kabutiang palad bumuti naman ang pakiramdam. Pagkalipas ng ilang sandali, tanging pangihina at paghupa ng init ng katawan, ito lamang ang nalunasan pansamantala. Mang Consuelo, gagaling na ba ang pinsan namin? Baka mamaya, temporaryo lang yan eh. Tapos babalik na naman. Mas luluba pa yung kalagayan niya. Wika ni Makoy. Huwag tayong magbadali mga iyo. Aminin ko sa inyo, hindi magiging madali ang paggamot sa pinsan nyo. Mapapahaba ang gamutan. Kaya hihilingin ko na dito muna sa aking tahanan si Paulina. Yon ay kung papayag kayong dalawa. Wika ni Mang Consuelo. Kung ganun po, pwede bang dito na lang kami? Mang Consuelo, hindi namin kayang iwan si Paulina eh. Kami na lang yung pamilya niyan. Kung papayag po kayo, pati kami dito na lang sa tahanan nyo. Tugon ni Roy. O sige, walang problema sa akin. Pero sana naman, tulungan nyo ako sa gawaing bahay. Dahil hindi ko kayo mapagsisilbihan habang nandito ha. Asikasuhin ko pa ang pinsan nyo. Kaya nyo na ang sarili nyo, hindi ba? Ay oo naman. Walang problema, Mang Consuelo. Kami na ang bahala sa gawaing bahay. Basta gamutin nyo lang ho si Paulina. Kahit yung mga pagkain na hindi nauubos, ako nang bahala dun. Wika ni Makoy. Kagad siyang siniko ni Roy. Dahil nagkasundo, sa bahay ni Mang Consuelo pansamantalang tumuloy ang tatlo. Habang abala sa kusina si Makoy at Roy para sa paghahanda ng hapunan, tahimik na pinagmamasdan ni Mang Consuelo ang nagpapahingang si Paulina. Kakatapos lang niya muling suriin ang kalagayan ng dalaga, nararamdaman pa rin niya ang itim na enerhiya. Ito ang dumadaloy sa katawan ng pasyente. Ginamitan niya na ng haplas, sinabayan pa ng orasyon, kaso nga lang hindi pa rin nawawala ang enerhiya. Nang wala nang maisip na paraan, lumabas siya at kumonsulta kay Mang Goryo. Nagpasama na rin siya kay Makoy upang merong magbitbit ng sulo. Mang Consuelo, hindi po ba kayo natatakot na tumirang mag-isa? Wala po ba kayong anak? Wala nga akong asawa eh. Anak pa kaya? At saka hindi naman ako natatakot mamuhay mag-isa. Basta marunong ka lang dumiskarte, mabubuhay ka. Kung sa bagay, mabubuhay talaga ang tao kung marunong dumiskarte. Eh ako nga palagi nakakadiskarte ng pagkain ko nang hindi nagbabayad eh. Para sa sugalan no? Kung hindi ka marunong tumaya, matatalo ka talaga. Binatukan ni Mang Consuelo si Makoy nang marinig dito ang salitang sugal. Kilala niya ang binata lalo na ang pinsan nitong si Roy. Suki ang dalawa sa pasugalan ng bayan. Sila din ang pinakabatang sugarol sa lugar. Ikaw ayos ka din ah. Papalagpasin ko sana yung tungkol sa pagkain eh. Kasugala, may sugal. Ay nako, ang tuwid mo pang magsalita tapos ganyan din pala.
kailan ba kayo titigil sa pagsusugal? Ang perang nakukuha ni Roy mula sa suhol na pinagtatrabahuan, ipunin o hindi kaya ibili ng bigas, pangangailangan sa araw-araw. Bata pa kayo, huwag niyong hayaang malulong ang sarili niyo sa bisyo. Matakaw ka na, sugarol ka pa. Naku naman paminsan-minsan na lang kami nagsusugal, Mang Consuelo. Hindi na nga kami napapadayo sa sugalan, magmula nung magkasakit si Paulina Akala pa namin nung una, normal na lagnat lang. Binilan pa ng gamot ni Roy nung sumadya siya sa kabilang bayan. Hindi umubra, parang lumala pa. Pinatignan namin kay Mang Goryo, 3 beses kaming nagpabalik-balik. Nagagamot pero babalik lang din. Ano po kaya yung sakit na dumapo sa pinsa namin, Mang Consuelo? Yung kaya yung sinasabi nilang gawa ng manggagaway? Saan mo naman narinig ang tungkol sa bagay na yan? Sa pagkakalam ni Mang Consuelo, pilit kinalimutan ng mga taga-baryo ang sakonang hatid na manggagaway noon dahil sa tindi ng perwisyong dinulot. Ngayon niya lamang muling narinig na may nagbanggit ng tungkol dito. Si Aling Tising po. Masyadong mausyosong tao yun Pumunta pa sa bahay namin para magtanong kung anong nangyari kay Paulina. Sinabi ni Roy na ganun nga, pabalik-balik ang lagnat tapos may dugo na sa laway. Ang sabi ni Aling Tising, gawa daw yun ng manggagaway. Eto talagang si Tising. Dadalawa na nga lang ang ngipin. Ang lakas pang magsabi ng kung ano-ano. Huwag niyong pansinin ang isang yon. Kinulang lang yun sa pagmamahal dahil maagang nabiyuda. Ang sabihin mo, Mang Consuelo, kinulang ho ng ngipin. Natawa ang dalawa sa biro ni Makoy. Nagmamadali na ring naglakad para marating ang bahay ni Mang Goryo na naroon pa sa kabilang sitio. Pagkarating, saktong kakasimula pa lamang maghapunan ng mag-asawa. Nahihiyaman, pero dahil sa alok ni Aling Welina, nakisalo sila sa Pagkatapos, sa bakuran naganap ang masinsinang pag-uusap. Habang nakaupo sa lilim ng mangga, naaaliw sa pagkain ng mani. Kaya siguro malaki ang pangangatawan mo, pare. Dahil kakatapos mo lang kumain, kakain ka na naman. Ang dami palang pagkain sa bahay nyo, ha? Hoy! Hoy, Makoy, mahiya ka naman. Halos ubusin mo na nga yung kaldero ng kanin. Pati ba naman yung mani, uubusin mo din. Pasensya na ho kayo. Masarap ho kasi. Ayan mong kumain yan si Makoy. Alam mo naman si Welina, di ba? Hindi talaga nawawala ng pagkain yan Nahawa na nga din ako Nga pala, mabait na pala to si Makoy. Sinamahan ka pa papunta dito Anong nalunok mo, Koy? Sinamahan mo si Mang Consuelo. Nalunok ko? Laway po, saka itong mani. Nakalimutan ko. Mahina nga pala yung utak nito. Di bueno. Kumusta, Mang Consuelo? Sa bahay muna namin tumutuloy pansamantala ang 3 para mabantayan ko ang kalagayan ni Paulina. Pare, seryoso ang sitwasyon ng bata. Hindi ordinaryong sakit ng tao. Tama nga sigurong sabihin na gawa ito ng manggagaway dahil may nararamdaman akong enerhiyang itib. Kapangyarihan na dumadaloy sa katawan ng dalaga. Wika ni Mang Consuelo na sinundan ng malalim na paghinga. Maging si Mang Goryo, hindi kagad nakapagsalita. Napahaba ang kanilang pag-uusap na inabot na sila ng 10:00. Hindi pa tapos, pero huminto muna dahil kailangan umuwi ni Mang Consuelo at Makoy. Ako na ang dadayo sa inyo bukas, pare. Oras-oras mo na lang din suriin ang kalagayan ni Paulina para malaman natin kung ano ang kakailanganin. Nariyan naman si Makoy at Roy. Utusan mo yung 2 yan para may maitulong, para hindi na magsugal. Grabe naman ho kayo, Mang Goryo. Parang sinasabi mo, tamad kami ni Roy Totoo namang tamad kayo Malamang isa yan sa dahilan kung bakit nagkasakit si Paulina. Siya lang kasi ang gumagawa ng lahat sa bahay nyo. Maging sa paglalaban ng mga damit, pag-igib ng tubig, pangangahoy,
na dapat gawain ng mga lalaki. Siya ang tumatrabaho. Sige na pare, alis na kami. Lalalim ang gabi. Sumadya ka na lang sa bahay bukas. Aantayin ka namin. Mauna na kami. Pagdating sa tahanan, halos lumipad si Mang Consuelo papasok nang marinig ang daing ni Paulina. Namimilipit sa pananakit ng ulo at nagrereklamo na meron siyang naririnig na boses. Tinatawag siya. Gustong kuhain ng isang maitim na nilalang. Pinakalma muna niya ang dalaga bago isinagawa ang orasyon upang itaboy ang kapit ng masamang elemento. Humupa naman ang kalagayan, subalit ang pananakit ng ulo ay hindi nawawala. Tumaas din ang lagnat na tila nag-aapoy na ang katawan. Pinahira ni Mang Consuelo ng haplas. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumuti rin. Roy, ano bang nangyari kanina nung wala kami ni Makoy? Pinapakain ko po si Paulina. Naging maayos naman po pero bigla siyang sumigaw sa pananakit ng ulo. Tapos, meron daw po siyang naririnig na boses. May gustong kumuha sa kanya eh. Tinuro nga po yung bintana. Wala naman ako nakita, pati ako natakot na din eh. Tinignan ni Mang Consuelo ang binata. Ganun na lamang ang pagkunot ng noo. Meron siyang napansin sa hindi kalayuan. Masyadong madilim sa bahaging iyon, kaya hindi masyadong maaninag ang nakikita. Hindi na rin ito nagtagal. Nang mapansing nakatingin siya ay kaagad nang nawala. Parang babae yun ah. Pero sino naman? At saka bakit siya tatakbo bigla? Ano hong babae, Mang Consuelo? May nakita po ba kayo? Hindi pa ako sigurado. Pero may napansin ako eh. Bigla na lang nawala. Nakiramdam si Mang Consuelo sa paligid. Payapa naman ang ihip ng hangin. Wala siyang naamoy na pag-alingasaw ng panganib. Senyales na nakalayo na ang may dala ng banta. Dahil sa nakita, naisip niya na ang babaeng iyon, ito ang manggagaway na humahamak kay Paulina. Pero ang tanong niya sa sarili, sino ang babaeng ito? May napansin ba kayong nakausap ni Paulina na babae? Kahit sino basta babae. Meron ba? Hindi po ako sigurado, Mang Consuelo. Ikaw ba, Bakoy? Sa ating dalawa kasi, ikaw ang palaging nakakauwi ng bahay kaya baka may napansin ka. Napaisip si Makoy. Binalikan ang mga naabutang ganap sa tuwing uwi ng bahay galing sa paggagala. Nang may maalala, kaagad niya namang sinabi. Hindi ko lang ho alam kung may connection to sa kalagayan ni Paulina. Kasi nung nakaraang buwan pa po to eh. Eto naman ang dami pang paligoy-ligoy. Sabihin mo na lang. Hindi ka ba naawa sa pinsan mo? Eh syempre naawa ko. Ang napansin ko lang naman, nung hapon na umuwi ako galing sugalan, may nakausap si Paulina na isang matandang babae. Sandali ko lang sila nakita kasi nagmamadali din akong umalis. At saka parang mabuti naman yung matandang yun eh. Hindi tayo sigurado. Yung matanda nga sa sugala nakala nating mabait tapos yung pala magnanakaw ng pera. Kaya yung nakausap ni Paulina, baka may tinatagong kasamaan yun. Ano ba ang itsura ng matanda? Payat ba? Mataba? Matangkad? Hindi naman po katangkaran, pantay lang sila ni Paulina. Maputi po yung buhok eh. Ayun lang ho ang naaalala ko. Malay ko sa ibang tao. Batay sa deskripsyon na ibinigay ni Makoy, tumama ito sa nakita kanina. Sa galawan pa lang ay alam na ni Mang Consuelo na babae. May maiksing buhok, hindi gaanong katangkaran. Napatango na lamang siya sa naisip. Posibleng ang figurang iyon ang manggagaway. Pero dahil hindi magilap sa labas, ipinagpabukas na lamang niya ang ideyang naisip.
Muling sinuri ni Mang Consuelo ang kalagayan ni Paulina. Napangiti naman siya nang malamang bumubuti na rin. Kaso nga lang napawi din ang ngiti. Nang mapansin ang itim na enerhiya, naroon pa rin ito sa katawan ng dalaga. Ang tigas talaga ng manggagaway na to ah. Ano bang ginawa ni Paulina para pagdiskitaan at gawing biktima? Tiyakin mo lang talaga na hindi ka namin mahuhuli ni Goryo. Dahil sa oras na malaman ko kung sino ka, siguradong ililibing kita ng buhay. Mang Consuelo, mas mabuti po siguro kumain na po muna kayo. Nagsasalita kayo mag-isa dyan eh. Para kayong baliw. Naistorbo si Mang Consuelo nang lumapit si Makoy sa kanya. Kamuntikan pa niyang hagisan ng hawak na bote ng haplas dahil sa inis sa binata. Ikaw, wag mo nga... Ay nako, wag mo kong ganyanin kapag nasa seryosong oras ako ah. Iniistorbo mo ang pag-iisip ko eh. Nagsasalita mag-isa. Hampasin kita ng haplas eh. Grabe naman po kayo. Totoo naman po eh. Nakarap kayo sa bote tapos nagsasalita kayo. Eh di parang baliw. Kaya nga ho, kumain po muna kayo para hindi kayo matuluyan. Ikaw, anak ka ng tutubi ha. Halika dito nang mahampas kita ng tuluyan. Diyos ko, yung pagiging loko-loko mo itago mo yan ha. Ang lakas ng tama ng batang mataba na to eh. Wika ni Mang Consuelo. Tumatawa lamang si Makoy. Alam ng matanda na nagbibiro lamang ito. Hindi lang makuwang sumabay dahil naistorbo sa ginawa. Matapos silang mag-agahan, naging abala na si Mang Consuelo. Sinuri nilang dalawa ni Mang Goryo ang kalagayan ni Paulina at doon masinsinang nag-usap. Kaninang madaling araw habang nasa bayan ako, may narinig akong usap-usapan tungkol sa manggagaway. Hindi lang pala dito sa atin eh. Maging sa ibang sitio meron din. Pero walang nakakaalam kung sino. Ang napapansin lang nila may gumagala tuwing gabi. Ang nakikita parang figura daw ng isang babae. Hindi naman masyadong maaninag dahil madilim ang buong paligid. Ang tanong ko lang pare, bakit parang gusto ng manggagaway na mambiktima sa bawat lugar sa parehong pagkakataon? Kung nag-iisa lang din siya, bakit ganun? Dati yung kay Bebang, sa isang lugar lang siya ng gulo eh. Pero itong manggagaway ngayon, mukhang gusto ng malawakang sakuna. Wala ka pa rin bang ideya kung sino? Kagabi may napansin ako eh. Diyan sa Kakahuyan figura din ng isang babae. Isang babae na merong maiksing buhok. May katamtamang tangkad lang din. Gusto ko sanang sundan kaso ang bilis na wala eh. Ako na ang bahalang maganap sa pesteng yun. Para sa ngayon, ang kaligtasan muna ni Paulina ang unahin mo. Nga pala, sinadya kong pasyente na dumalaw sa akin nung nakaraan. Parehong kaso kay Paulina. Pare, patay na siya. Kahapon lang binawian ang buhay. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila nang mabalitaan ang malungkot na sinapit ng isa pang biktima. Mas lalong nagamba si Mang Consuelo sa maaaring kainat na ni Paulina. Ang malala pa niyan pare, hindi lang manggagawa yung pumatay sa biktima. Pumunta ako sa burol kanina. May nakita kong iilang bakas ng pambibiktima ng aswang. Sa tingin ko, habang nagdurusa sa karamdamang binigay ng manggagaway, may aswang na nakisali. Hindi pa nga natin alam kung sinong manggagaway, tapos may aswang naman. Ay nako, ano bang nangyayari sa lugar natin? Mukhang masusubok ang kakayahan natin bilang manggagamot pare. Sige lang, balang araw malalaman din natin kung sino ang mga nambibiktima dito sa lugar. Sa sandaling mangyari man ito, hindi talaga ako magdadalawang isip na patayin siya o kahit sila kung marami man. Wika namang Consuelo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at sa kalagitnaan nito, may napadaang matanda.
biglang napako ang tingin ni Mang Consuelo sa Ali matapos mapagtanto ang pisikal nitong kaanyuan. Maiksi ang buhok. Halos kamukha ito ng figura na nakita kagabi. Kagad siyang lumapit dito at tinignan ng mabuti. Nagtaka si Mang Goryo sa kanyang ginagawa. Ganon din sina Makoy at Roy na nagbigay ng puna. Mang Consuelo, kakakita mo lang sa Ali, ganyan ka na makatitig. Hindi namin alam ha, ganyan ka pala dumiskarte. Hoy Mang Consuelo, baka matunaw sa titig mo yung Ali. Tapos mamaya, ireklamo ka pa niyan. Tumahimik nga kayong dalawa kung ano-ano ang sinasabi nyo. Ikaw babae, saang lugar ka nagmula? Ngayon pa lang kita nakita dito sa amin May binabala ka bang masama? Nagulat ang Ali sa mga sinabi nito. Hoy, lalaking panot. Wag na wag mo kong paghinala ng kanya. Ang tuwid ko tao, tapos kakanyanin mo ka. Umalis ka nga niya haharang-harang. Bastas! Nagulat si Mang Consuelo sa sinabi ng Ali. Tumawa ng malakas ang magpinsan. Lumapit na si Mang Goryo upang pigilan ang susunod niyang gagawin. Tama na pare. Alam kong naisip mo na baka siyang manggagaway. Kung siya man yun, dapat nakilala ko Alam mo naman na malakas ang pangdama ko pagdating sa mga ganyang bagay. Ikaw din, di ba? Natigilan si Mang Consuelo. Dito lang din napagtanto na walang bahid ng kasamaan ang aling hinarang. Nakaramdam siya ng hiya. Pero nangyari na ang nangyari. Hindi na lamang masyadong binigyan ng pansin. Subalit si Makoy ay hindi pa tapos. Kung didiskarte ka sa babae, Mang Consuelo, dapat kabutihan ka agad ang ipakita mo. Hindi yung bigla kang haharang sa daan tapos tititigan. Parang siya yung pinakamasamang tao sa mundo. O tignan mo na pala mo, hindi ba nasigawan ka? Mali kasi ang diskarte mo. Hoy Makoy, ikaw malusog na bata ka, manahimik ka. Hindi ako dumidiskarte. Naisip ko lang na baka siya ang manggagaway na humahamak sa pinsa nyo. Kamukha nung mga nasa description Nagpapalusot pa si Mang Consuelo. Sinabi na nga ho ni Mang Goryo, hindi ho siya yung manggagaway. Doon ka na nga. Nakakainis ka. Seryosong seryoso tayo dito. Hahaluan mo ng kung ano-ano. Alis! Hoy pare, kalmahan mo lang. Ikaw na rin ang nagsabi na balang araw. Malalaman natin kung sino ang nasa likod ng pambibiktimang ito. Kalmahan mo lang pare. Masyado ko nag-iisip kaya kung ano-ano napapansin mo Magtiis lang tayo at maghintay. Siguradong mananagot din kung sino man siya o sila. Sumang-ayon si Mang Consuelo kay Mang Goryo. Nagsisisi rin siya sa biglaang kilos kanina. Nalaman din niya, nanay ang aling iyon ng kanilang kapitbahay. Bagong dating lang sa lugar kung kaya't hindi nakilala kagad. Isa pa, sumakto lamang ang deskripsyon sa itsura ng Ali. Humingi siya ng despensa sa mga nagawa. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang kalagayan ni Paulina. Huhupa ang karamdaman at bigla na lamang susumpungin. Hindi na malaman ni Mang Consuelo ang gagawin dahil sa paglipas ng oras, mas lalong lumalala ang kondisyon ng dalaga. Maging ang ilong ay nagdurugo na. Nanghihina na ng sobra ang katawan. Sa kalagitnaan ng panggagamot, napansin ni Mang Consuelo na may kakaibang timpla ang hangin. Sina Makoy at Roy ay nagrereklamo na parabang may nagsusunog. Sa tindi ng amoy, hindi na halos makahinga. Ano bang amoy ito? Grabe, ang sakit sa ilong. Oo nga no, wala namang nagsusunog sa paligid. Saan ba to galing? Nang mapagtanto ni Mang Consuelo ang pinagmulan ng apoy, kagad niyang dinampot ang bote ng haplas. Nagmamadaling lumabas.
Sumunod naman ang dalawang magpinsan sa kanya. Pumasok kayong dalawa sa loob. Roy, bantayan mo si Paulina. Ikaw naman, Makoy. Kumuha ka ng itak sa kusina. Bilisan mo! Tumalima ang dalawa. Kagad namang nagbalik si Makoy na may bitbit na itak. Halika, Makoy. Hanapin natin ang aswang na yan. Ang lakas ng loob na magparamdam. Tignan natin kung obra. Walang reklamo na sumunod si Makoy. Sinuyod nila ang buong paligid, subalit walang nahanap. Nawala rin kagad ang amoy ng aswang, kung kaya't hindi na alam kung saan banda hahagilapin. Mang Consuelo, nawala na ho yung amoy. Ibig sabihin, wala na rin ho yung aswang. Sayang, handa na ako makipaglaban eh. Siya rin ba yung sinasabi niyong manggagaway? Sa sinabi ni Makoy, natigilan sandali si Mang Consuelo. Tama ka. Ang manggagaway, siya rin mismo ang aswang. Halika, pumunta tayo sa bahay ni Goryo. Ibabalita natin sa kanya ang nangyari. Mang Consuelo, gabi na ho oh. Tulog na ho sa mga oras na ito si Mang Goryo. Nakakaya naman kapag ginising natin. Kilala niyo ho yung asawa nun, si Aling Walina. Ayaw nung nagpapaistorbo lalo na sa pagtulog nila. Bukas na lang ho. Kailangan ho natin magpahinga. Lalong-lalo na po ikaw. Kung sa bagay. O sige, gumising ka ng maaga dahil pupuntahan natin si Goryo bukas. Mabuti na lang, nagagamit mo din pala yung utak mo sa ganitong bagay. Grabe ka naman, Mang Consuelo. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay may laman naman kahit papano yung utak ko. Konti lang pero ano po ba yung naisip ko? Ang manggagaway, hindi lamang manggagaway. Siya rin mismo ang aswang. Kinabukasan, maaga si Mang Consuelo sa bahay ni Mang Goryo. Napag-usapan nila ang napagtanto sa nagdaang gabi. Hindi naman kumontra si Mang Goryo, pero hindi rin kagad sumang-ayon dahil wala pang kasiguraduhan. Sabay silang bumalik sa kanyang tahanan. Sinuri muli ang kalagayan ni Paulina. Kumpara sa mga nagdaang araw, mas bumuti ngayon ang kondisyon ng dalaga. Nagawa ng magsalita at nakakatayo na. Hindi na gaanong mahina. Kinausap nila ito, pero bigo silang makakuha ng impormasyon dahil wala itong maalala. Paulina, yung matandang babaeng nakausap mo. Binigyan mo pa nga ng tinapay dahil naaawa ka eh. Hinatid mo pa nga sa daan, di ba? Matandang babae? Wala talaga ako maalala eh. Marami akong nakausap na matanda. Sino ba sa mga yon, Kuya Makoy? Patay tayo dyan. Baka pati yung alaala mo binura ng manggagaway para hindi siya matumbok. Pwede naman siguro yung ganun no, Mang Consuelo, Mang Goryo. Meron ba silang kakayahan na gawin yun? Sa palagay ko, kailangan lang magpahinga ni Paulina. Huwag natin siyang biglayin. Kayong dalawa, huwag kayong magulo kapag nagpapahinga si Paulina para manumbalik sa kondisyon ng pinsan nyo. Bantayan nyo siya pero huwag guguluhin. Huwag din kausapin ng kung ano-ano, baka malito yan eh. Baliw pa naman kayong dalawa. Nga pala pare, maiba ko. May sumadya kaninang umaga sa bahay. Kapareho ng karamdaman ni Paulina. Sa tingin ko, sumusobra na ang manggagaway. Sa pagkakataong ito, mas bata na ang biktima. Napabuntong hininga si Mang Consuelo. Pilit pinigilan ang bugso ng galit. Kumusta naman? Nagamot mo ba? Oo, pero hindi ako sigurado kung tuluyan na bang gagaling. Pareho sila ng karamdaman ni Paulina. Baka huhupa lang ng ilang araw tapos babalik na naman. Nga pala, yung sinabi mong manggagaway, tapos siya din ang posibleng aswang. Totoo nga siguro, ang sabi ng nanay ng bata, meron daw siyang napansing kagabi at sigurado daw siya na aswang yun.
Tignan mo nga naman. Manggagaway na. Aswang pa. Ang tanong, sino siya? Yan ang sinabi ko kay Jason. Pamangkin ko na sobrang gala. Kung saan yun nakakaabot kaya para may silbi. Inutusan kong alamin kung sino manggagaway. Magtiwala kayo sa batang yon. Alam niya ang gagawin niya. Sana nga matumbok niya para matapos na ang lahat ng ito. Dumarami na ang biktima. Paano kung mas dumami pa? Huwag naman sana. Grabing bangungot kapag nangyari yon. Sana hindi na maulit ang bagay na yan. Pagsapit ng gabi, nagsalo-salo sa pagkainan si Mang Consuelo, pati na rin ang tatlong magpipinsan. Natuwa ang matanda dahil sa paglipas ng mga oras ay bumubuti ang kondisyon ni Paulina. Nanumbalik na ang lakas nito. Nang suriin niya kanina, hindi na maramdaman ang itim na aura. Ipinagdasal na lamang niya na hindi kakapit muli ang kasamaan ng manggagaway. Sa sandaling natapos sa pagkain, naalerto ang lahat ng sumigaw ang kapitbahay na merong aswang. Pagkalabas si Mang Consuelo, ang naabutan na lamang ay sugatan ng binata. Naroon din ang asawa ni Pedring. Parehong sugatan, kaya't kagad siyang nagpresenta upang gamutin. Hindi maluba ang natamo ng asawa, subalit ang binata ay napuruhan sa dibdib. Tinawag na rin nila si Mang Goryo upang makatulong. Nailigtas naman ang binata sa bingit ng kamatayan. Ano bang nangyari? Pedring, iniwan mo na naman siguro ang mag-ina mo. Kaya walang nagtanggol sa kanila. Nasa kusina lang ako tapos yun ay naabutan ko eh. Inaatake ng aswang yung mag-ina ko bago mangyari yan. Ilang araw nang nilalagdat yung anak ko. Pare, hindi kaya yung manggagaway din yun? Sana nga, para sa susunod na pagbalik ng lintik na yon, may mapapatay na ako. Wika ni Mang Consuelo na maigpit pa ang hawak sa bote ng langis. Kung hindi binawi ni Mang Goryo, siguradong mababasag ito sa kanyang kamay. Kalmahan mo lang pare. Nararamdaman ko. Nalalapit na ang araw ng katapusan ng manggagaway na yan. Maging handa lang tayo para kung sakaling darating na ang oras, dire-diretso natin siyang mahatid sa kanyang hukay. Wika ni Mang Goryo. Naging abala sila sa mga susunod na sandali dahil muli na namang sinumpong si Paulina. Sa pagkakataong ito ay sumusuka siya ng dugo. Kaagad namang napagtuunan ng pansin at naagapan hanggang sa dumating si Makoy na merong dalang balita. Mang Consuelo! Mang Consuelo! May matanda ko nakita dun oh. Meron siyang sinasabi habang nakatingin dito sa atin eh. Manggagaway! Halika Consuelo! Tugisin natin! Saan mo nakita? Doon ho sa likod. Sa likod po! Wika ni Makoy. Nagmamadaling nagtungo ang dalawa. Kaso nga lang wala silang naabutan sa lugar. Nilibot nila ang buong paligid. Ni isang bakas. Wala silang napansin. Akala ko ba dito mo nakita, Makoy? Bakit wala? Eh siguro nakaalis na nung nakitang nagmamadali ako. Siya yun eh. Siya yung matanda na nakausap ni Paulina dati. Sigurado ho ako. Tignan mo nga naman. Ang manggagaway na mismo ang lumalapit sa atin. Sa susunod na balik ng lintik na yun, sisiguraduhin natin na hindi na siya makakawala. Hindi na talaga dahil ako mismo mangunguna sa pagtugis sa lintik na yon. Magaling magtago. Dumaan ang gabi. Hindi makatulog si Mang Consuelo. Binabagabag sa kakaisip kung sino ang manggagaway. Hindi niya napansin ang oras at muli na namang sumapit ang umaga. Naganda na lamang siya dahil pupunta ng bayan para makabili ng kakailanganin sa bahay. Pagkarating doon,
Bumungad kagad ang usapan tungkol sa aswang na ng biktima kagabi. Nakiusyoso si Mang Consuelo. Napag-alaman, 2 dalaga ang napuruhan sa pangyayari. Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko? Ilang taon nang nananahimik ang lugar natin, tapos ngayon may aswang na biglang manggugulo. Ayos lang sana kung hanggang pananakot lang. Kaso, pumapatay. Hindi pa nga tapos yung balita tungkol sa kakaibang karamdaman ng ilan. Tapos ngayon may aswang naman. Hindi kaya pareho lang yun ang bibiktima. Matapos pagdusahin yung napili niya, ay saka doon dadalihin. Hindi nalalayong ganyan nga. Mauulit yata ang nangyari noon ah. Hindi ba aswang din si Bebang? Saka yung manggagaway siya rin yun. Aswang din ba yun? Parang hindi naman ata. Oo, aswang yun. Kapitbahay ng pinsan ko ang animal na yon. Swerte lang siya dahil hindi biniktima. Sa malayong lugar ng gagambala. Hindi yata nang bibiktima kapag kapitbahay Parang kawatan lang yan. May kawatan ba na magnanakaw sa kapitbahay? Ay malamang kapag ganon, mauhuli siya kagad. Ay Diyos ko, basta mag-ingat na lang tayo. Sabihan natin ang mga kabataan. May manggagaway tapos aswa. Mag-ingat na lang tayo lahat. Magandang umaga sa inyo, pare-mare. Matanong ko lang kung kilala nyo ba ang sinasabi nyong manggagaway na aswang? Ay, ikaw pala yan, Consuelo. Sa palagay ko, parang si Gracia. Huwag ka lang maingay kasi hinala ko lang yun, ha? Sinong Gracia? Paano nyo naman nasabing siya nga? Anong basehan mo, pare? Siya yung nakatira sa inabandong bahay ng negosyante noon. Nakalimutan ko ang pangalan Yung malapit sa Sapa. Ilang beses ko na siyang nakita na may sinasabi habang nakatitig sa isang tao. Kapon nga nakita ko ulit pero hindi na ako nagpalata. Doon kasi ako sa bahay niya dumadaan Wala na ako may ikutan. Magmula pa ng unang tira niya ay talagang masama na ang kutob ko doon. Ganun ba, pare? Maraming salamat sa impormasyon mo. Ay anong gagawin mo? Kukumprontahin mo ba siya, Consuelo? Kung ako sa'yo mas mabuting oo. Para maalis na yan dito sa lugar ay salot yan. Titignan ko pa, pare. Hindi tayo pwedeng basta magbintang ng walang matibay na basehada. Magkakasala pa tayo niyan Sige na, mauna na ako. May aasikasuhin pa. Maraming salamat uli. Nagmamadaling umuwi si Mang Consuelo. Pero sa bahay ni Mang Goryo siya dumiretso. Naabutan niya pang ginagamot nito ang isang pasyente. Tumulong na rin siya. Pagkatapos ay napag-usapan ang nabalitaan doon sa bayan. Tignan mo pare, biktima ng manggagaway ang batang yon. Kailangan na talagang mahanap ang animal na yan. Sa paglipas sa mga araw, nadadagdagan ang kanyang biktima. Kaya nga sa'yo ko dumiretso, pare. Nakakuha ko ng impormasyon Meron daw kakaiba sa nagngangalang Gracia, yung nakatira sa abandonadong bahay ng negosyante, doon malapit sa Sapa. Batay sa pagkakasabi niya, yun daw ang manggagaway. Yun naman pala puntahan natin para makasigurado. Tirisin natin ang animal na yon. Marami na siyang kasalanan. Ang daming naperwisyo. Lalong-lalo na ang kabataan. Obserbahan muna natin ang lugar, pare. Huwag tayong padalos-dalos at baka magkamali tayo ng taong tutumbukin. Pagkasala pa tayo. Alam natin pareho na may 2 klase na manggagaway. May mabait na kayang manggamot. Meron ding masama na mamamatay tao. At saka hindi pa natin alam kung totoo yung impormasyon na nakuha ko. Pagsapit ng hapon, bago sila nagtungo sa abandonadong bahay na sinasabing tinirhan ni Gracia, muli nilang sinuri ang kalagayan ni Paulina. Bumuti naman ang kondisyon nito, kung kaya't iniwan na para tunguin ang kabilang barangay.
Naging maingat sila upang hindi mabuking ang pakay. Pagkarating doon, bumungad ang tahimik na paligid pero mararamdaman na merong kakaiba sa hangin. Siguradong mamamatay ang manggagaway na to. Bakit hindi natin napansin na dito lang pala nagtatago to? Sino ba naman kasi mag-aakala na nandito lang ang manggagaway? Isa pa, hindi natin masyadong nakikita ang alin na yan dahil magkaiba tayo ng barangay na pinanggalingan. Pero ngayon, magkakaalaman na. Siguraduhin natin na matatapos na ang kalokohan niyan, pati na rin ang buhay niya. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay. Pero malayo pa lamang ay natunogan na ng manggagaway. Nagmamadali itong umalis. Dumaan sa likuran na naging dahilan kung bakit nakasalisay kay Mang Consuelo at Mang Goryo. Kalmado pang kumatok ang dalawang matanda. Pero makalipas ang ilang sandali, walang sumasagot. Tao po, may tatanong lang sana kami. Buksan mo yung pintuan. Hindi kami masamang tao. Pare, parang wala ng tao ah. Nararamdaman pa natin siya kanina sa loob. Pero ngayon mukhang wala na. Halika, umikot tayo sa likod. Nang makita ang nagbukas sa bintana, napagtanto ng dalawa ang pag-alis ng manggagaway. Nakita nila ang loob ng bahay na wala namang kahina-hinala. Kakaunti lamang ang gamit doon. Mukhang maingat ang alis sa kanyang gawain. Hindi makikitaan ang bakas ang bahay niya. Magaling din ha. Pare, umuwi na tayo. Nakalis na ang animal. Baka nagtungo sa mga biktima niya. Tama ka. Unahin natin si Paulina dahil ang daanang ito ay patungo sa sityo natin. Nagmadali na ang dalawa. Mabilis ang binaybay ang tahanan. Sakto naman pagdating sa sagingan. Malapit na ang tahanan. Napansin nila ang isang figura. Nagtatago ito sa mga puno. Nang makitang mabuti, nakita nila ang manggagaway. Naging alisto rin nang maramdaman sila. Nagabula ng mga ito. Tinawag na ni Mang Goryo sina Makoy at Roy para marami ang hahabol at maabutan na ang ali. Hindi naman nagtagal. Matapos ang pigil hiningang paghahabol ay nahuli ang ali. Hinawakan itong mabuti ni Makoy at Roy upang hindi na makawala. Kagad namang binuhusan ng langis ni Mang Consuelo ang bibig upang hindi na makapagbitaw ng salita na merong kasamang orasyon. Ang tagal naming inisip kung sino ang pesting manggagaway na ng bibig, diba? Ikaw lang palang animal ka. Wika ni Mang Consuelo habang ibinubuhos ang langis. Gracia, maluwag kang tinanggap ng bayang ito. Tapos ito ang igaganti mo. Pasensyahan na lang tayo dahil wala kaming patawad sa mga katulad mo. Isa kang manggagaway pero kasamaan ang dulot. Halika, manahimik ka ng habang buhay. Hinablot ni Mang Goryo ang dalang balisong. Naglabas na rin ang langis. Matapos pahiran ang patalim, dali-daling isinaksak sa dibdib ng manggagaway. Hindi na ito nakaligtas dahil nanghihina na. Matapos palunukin ng haplas ni Mang Consuelo, idagdag pa ang bisa ng ginawa ni Mang Goryo. Nangisay ang manggagaway. Hindi na rin napigilan ang kanilang sarili. Paulit-ulit na nasaksak ang ali. Makalipas ang ilang sandali ay binawian nito ng buhay. Natuwa sila. Dahil sa wakas, napuksa na ang manggagaway. Pero laking gulat ng may aswang na lumitaw na kaagad sumugod sa kanila. Kanya-kanyang takbo si Makoy at Roy. Sinabihan sila ni Mang Consuelo na bumalik na ng tahanan. Animal, sobrang husay. Magkaiba ang manggagaway at ang aswang. Pare,
handa ka bang makipagbuno sa nilalang na ito? Kasi ako, oo. Bakit naman hindi? Dati na tayong manunugis ng aswang. Dumadayo pa tayo sa ibang lugar para lang makipaglaban. Ito pa kayang nandito lang sa harapan natin. Halika na! Wika ni Mang Goryo. Ito ang unang umatake. Napatras matapos makalmot sa braso. Naging alisto naman si Mang Consuelo. Nang makatsyempo ay siya naman ang sumugod. Sa pagkakataong ito ay natamaan niya gamit ang balisong. Subalit hindi sapat para ipatumba ang nilalang. Nang makabawi ito, nasakal siya at nahirapan. Nagsagawa naman kagad ng orasyon si Mang Goryo na naging dahilan upang pansamantalang manghina ang aswang. Nahirapan siya dahil masyadong malakas ang kaharap. Ilang sandali pa ay bumalik si Makoy at Roy. Pareho silang may dalang patalim. Mabuti naman at nakaisip kayo. Hala, sige, sugod na. Sugurin niyo ang peseng aswang na yan. Wika ni Mang Consuelo na iniinda ang pananakit ng leeg dahil sa ginawa ng nilalang. Nagdadalawang isip ang magpinsan. Nanginginig habang nakatitig sa nakakakilabot na itsura ng nilalang. Uy, ikaw na muna, matapang ka, di ba? Bilisan mo! Ano ba? Anong ako? Bakit ako? Ikaw ang mauna ka mo. Ayoko mamatay ng maaga, no? Abay, lintik na dalawa to. Akin na kangitak. Ang lalaki niyong tao, mga duwag kayo. Muling kumilos si Mang Consuelo. Tinaga niya ang nilalang pero hindi tinamaan. Mabilis na nakailag. Nang dambayin siya, kagad natumba matapos tumilapon. Nilapitan naman siya ni Makoy upang matulungan sa muling pagtayo. Samantala, ipinagpatuloy ni Mang Goryo ang pag-oorasyon. Pero natigil din nang bigla siyang kalmutin ng aswang. Sinikap ni Mang Consuelo na pagtibayin ang kalooban. Pagkatapos ay muling sumugod sa nilalang. Nakatalikod ito sa kanya kung kaya't nakabawi sila. Tinaga niya ng tinaga hanggang sa matumba. Pero humihinga pa ang nilalang. Tatagain na sana muli kaso nakalmot siya sa kamay. Nabitawan ang itak. Pero direktang bumaon sa hita ng nilalang. Napaangil ito ng malakas nang maalala ni Mang Consuelo na meron pa siyang bote ng langis. Dito na sila tuluyang nakabawi sa aswang. Ibinuhos niya ang likido sa sugat. Napaangil ng malakas ang aswang. Si Roy ay biglang lumakas ang kalooban. Walang pagdadalawang isip na itinarak ang itak. 2 beses niyang sinaksak na naging dahilan upang tuluyang mawala ng hininga ang nilalang. Ilang minutong namayani ang katahimikan sa pagitan nila habang palipat-lipat ng tingin sa 2 bangkay sa harapan. Katawan ng manggagaway at katawan ng aswang. Pareho silang napapatanong kung magkaano-ano ang dalawa. Siguro itong dalawang to, merong koneksyon. Ano sa tingin nyo? Malamang oo. Nakita natin sa mga biktima ng manggagaway na inaaswang sila pagkatapos. Ang tanong lang talaga, sino ba tong aswang na to? Si Gracia ang manggagaway. Siguro ho, para sa akin lang ha. Baka syota niya. Ang tanda na nito may kasintahan pa. Puro kulubot na nga yung mukha eh. Ito talagang si Makoy kung ano-ano yung sinasabi. Pero malay natin. Baka may asim pa yung matanda. Hoy, kayong dalawa, wag na kayo magsalita. Kumuha kayo ng pala doon, maghukay tayo. Hindi pwedeng iwanan yan dito. Aalingasaw, dalian nyo! Sinunog nila ang bangkay at saka inilibing ng pabaliktad. Pagkatapos ay bumalik na sila ng tahanan upang magamot ang mga natamong sugat. Nang bumuti na ang pakiramdam ng mga manggagamot, dinalaw nila si Paulina. Nakauwi na ito sa kanilang tahanan
dahil bumalik na rin sa normal ang kalagayan. Binisita lang nila upang makatiyak. Sa kabutiang palad, tuluyan ang natanggal ang kapit ng kapangyarihang itim ng manggagaway. Pinuntahan din nila ang iba pang biktima. Ganon din ang nangyari. Laking pasasalamat ng dalawa. Sa wakas natapos na ang kalbaryo laban sa manggagaway. Napigilan bago pa tuluyang lumala. Mabuti na lang talaga. May nakapagsabi tungkol kay Gracia. Pero hindi pa rin mawala sa akin eh. Ang tanong, sino kaya yung aswang na tumutulong sa kanya? Huwag na tayong lumayo pare. Ipagpalagay na lang natin, magkasabot nga yung dalawang yon, magkapatid siguro, kaanak o kung ano pa. Ang importante, pareho natin silang napuksa. Malaya na tayo sa pamimeste ng mga nilalang. Ang tagal na pala nung alin na yun sa kabilang baryo. Sabi ni Teryong magdadalawang taon na raw eh. Mabuti nagawa niyang magtiis no. Ang tagal niya bago ng biktima. Parang pinag-aralan muna yung buong lugar eh. Alam mo naman pare, kapag bagong salta at may pakay, magpapalipas ng panahon yan. At kapag nakatsyempo, isasagawa na kagad yung balak niya para hindi mapagbintangan. Tingnan mo ang ginawa ni Gracia. Nagtiis ng 2 taon bago mang biktima. Kapag may bagong salta sa lugar, manmanan na lang natin siguro kagad. No? Para kung sakaling may laing demonyo, mapapalayas natin bago pa maggasik ng kasamaan. Kawawa tayo mga tao eh. Direkta tayo na peperwisyo lalong-lalo na yung mga kabataan. Kami na po ni Roy ang bahala sa mga bagong salta. Kapag meron, ipapaalam namin kagad sa inyo. Di ba kung may lahing masama, mapapaalis natin kagad dito sa baryo. Loko to ah. Inulit mo lang yung sinabi ko eh. Oh, gagala na naman kayong dalawa tapos si Paulina ang may iwan sa bahay. Kakagaling lang nun ha. Matinding pagsubok yung pinagdaanan nun. Hoy! Ay! Magsibalik kayo dito! Ipagpaliban nyo muna yung kalokohan! Uwi! Manggorio naman, dyan lang kami sa tindahan bibili ng maiuulam. Pero, patanong ko lang din may barya po ba kayo dyan? Pahingi naman wala kaming pambili ng pagkain eh. Ay, ayos talaga. Pupunta ng tindahan daw. Bibili ng ulam pero walang pera. O ito, pagtyagaan mo yung pera na yan. Umalis na kayo. Maraming salamat po. Ayos. May pambili na tayo ng bigas. Kaso konti lang yung binigay. O ito. Sa akin na yung bigas. Yung binigay ni parang Consuelo, pambili nyo ng ulam. Pumunta kayo sa bahay. Pare, mauna na ako ha. May pupuntahan pa ako sa tahanan mamaya, magpapagamot eh. Kukonsumain ako sa 2 to eh. O sige, lalakad na rin ako. Marami pang gagawin sa bahay eh. O siya, salamat Dahil sa pagtutulungan natin, natapos ang suliranin. Lumipas ang mga araw. Balik na sa normal ang gawain bilang manggagamot si Mang Consuelo at Mang Gorio. Sa kabutiang palad, wala na silang nabalita ang biktima ng manggagaway o ng aswang, pero hindi sila nagpapakampante. Alam nila sa kanilang sarili, nariyan lamang ang mga mambibiktima, nag-aantay ng tiyempo. Gayunpaman, nakahanda na ang dalawa kung sakaling muling magbanta ang mga kalaban. Bantay sarado ang paligid upang madaling maitaboy ang may masasamang balak bago pa lumaki ang kaguluhan. Sila mismo ang naging protektor ng buong lugar. Imposible man kung iisipin. Pero sa paglipas ng panahon, ang dalawang binata din ang nagmana ng kanilang katungkulan, ang nagmana ng kanilang kaalaman. Si Roy at Makoy na makulit na mga binata. Sila ang naging bagong tagapagbantay ng kanilang sityo. What's up mga kabayan? Ako nga pala si JD. Para sa video na to, sasagutin natin yung mga katanungan sa Lika merchandise. First question, pwede ba sabay-sabay na suotin? Pwedeng-pwede mga kabayan.
Sample, itong gabay medalyon. Magkakaiba naman kasi siya ng bisa mga kabayan eh. Etong gabay medalyon, gabay mo to sa pang-araw-araw. Finance, love life, career, and health. Kalusugan. Sunod, habak de bala. Ito panggera to mga kabayan eh. Proteksyon sa mga sumpa, barang, or kung nag-aaral ka ng lihim na karunungan, mas maganda magsuot ka nito para meron ka ng proteksyon. Actually mga kabayan, itong dalawa sapat na eh. Overall, hindi yun na kailangan magsuot pa ng iba. Pero yung iba kasi gusto nagdadagdag or ayaw nila na meron silang sinusuot. Kaya meron din tayong keychain. Ito para sa mga mahilig mag-travel, habak de lana kontra lason. Di nyo alam kasi minsan mga kabayan, may lason na palipad hangin, yung mag-oorasyon sila, tapos ibibigay sa'yo, sasakit na yung tiyan mo, magsusuka ka. Minsan sa fiesta, pinapadaan naman sa alak, inoorasyonan yung alak, tapos ipapainom dun sa taong pumunta. O madalas inilalagay sa pagkain. So mangyayari kapag meron ka nito nakalagay sa bulsa mo or bag mo, babalik sa kanila yung ginawang orasyon. Ulit mga kabayan, ito habak de lana keychain, gabay medalyon, habak de bala. Ito mga kabayan, isa sa pinakamadalas na nababasa kong katanungan. Witchcraft daw to, demonyo. Hindi. It's all about nature mga kabayan. Kung papansin ninyo, hindi naman talaga nakapokus sa ora-orasyon yung mga products sa Lika Merchandise. Ang pinaka-fino-focus dito mga kabayan, yung mga sangkap na nakalagay sa mga ito. Eto, kitang-kita pa nga oh. Dito at yung nasa loob. For example, punta ka sa dagat, pumunta ka sa kabundukan, makakaramdam ka ng peace, di ba? Nare-relax ka. Para maramdaman mo yung mga bagay na yun, may mga enerhiya na nagbibigay doon sa lugar. Yung mga bato, yung mga dahon, yun yung nagbibigay na enerhiya sa'yo para makaramdam ka ng peace. Ang ginagawa natin mga kabayan, hinahanap kung anong uri ng mga bato o halaman yung nagbibigay ng enerhiya na yun. Masuring pinag-aaralan ng 6 na antingero mula sa Negros, pinagsasama-sama nila yung sangkap at isinisilid sa lalagyan to attract positive energy dun sa nagsusuot ng tangan. So hindi siya ora-orasyon ng demonyo, diablo, it's all about nature. Inilalagay lang natin sa iisang lalagyan yung mga bagay na nakikita sa kalikasan. Pero syempre, naroon pa rin yung proseso mga kabayan na kinokonsagra or binabasbasan to ng 6 na antingero. Lahat ng produkto natin ay galing pa sa Negros. Matagal to bago dumating sa akin. Kinakailangan ng kalahati hanggang 1 buwan bago tayo makakuha ng mga ganito kasi umaakyat talaga sila sa kabundukan para makakuha. Ngayon mga kabayan, pag may nagsabi sa inyo, demonyo ka, witchcraft yan. No, it's all about nature. Yung mga sangkap yung tutulong sa'yo para tugunan kung ano ba yung pangangailangan mo. Ngayon kung interesado ka, isearch nyo lang Lika Merchandise. Kayo nang pumili kung anong gusto ninyo. Ngayon, kung ayaw nyo, walang pilitan. Yun lang mga kabayan, kung sakaling meron pa kayong mga katanungan at syempre ito yung pinakatanong, kailan lalabas yung Haring Balaw Part 10? Haring Balaw Part 10 natin, malapit na, ilang araw na lang. Antay-antay lang.